Master Jet, tanong lang po tungkol sa moratorium. Nakausap ko po kasi ang manager ng isang bank dito sa amin, kasali po sila sa moratorium. Pero sabi po niya, hindi po kasali ang Region 6 sa list na makaka-avail ng moratorium. Paano po nangyari yon? Yung sa memo po, all DepEd personnel. Please enlighten us. Ganito po kasi yon. Yung request ng DepEd, simple po yon, no? Yung request ng DepEd, isang buwan for all DepEd personnel, 3 buwan para sa mga apektado ng bagyo. Ngayon, hindi nag-agree ang lahat ng PLIs doon po sa na-request ng DepEd. Meron silang kanya-kanyang kondisyon na kung saan doon sila nag-agree sa ibibigay na moratorium. So meron pong listahan ng mga PLIs na pumayag sa request ng DepEd. Kapag included sa Annex B, yung listahan na mga up to 4 months moratorium, then merong 1 buwan para sa lahat ng borrowers saan man sila, regardless kung apektado or hindi sa bagyo. May 3 buwan para sa mga apektado ng bagyo, yun po sa Annex B kasi sila yung pumayag sa na-request ng DepEd. Kung ang bangko included nga sila sa moratorium pero yung nakasaad doon sila nakalista sa Annex C, yung listahan ng mga PLIs na 3 buwan moratorium para sa mga apektado ng bagyo. So kung hindi apektado ng bagyo yung lugar, hindi identified based po sa memo, then hindi po kayo eligible dito. Kahit borrower kayo ng mga bangko na nandoon, hindi pa rin kayo mabibigyan ng moratorium kasi hindi po qualified yung lugar ninyo. Tapos kung yung bangko ay nasa Annex D, yun pong listahan ng mga PLIs na 1 month for all na moratorium, then regardless kung saan kayo, basta included doon yung bangko mo, then meron kayong 1 month moratorium kahit hindi po apektado ng bagyo. Kasi yun po yung inagrihan nila. Then meron po tayong Annex E. Yun pong Annex E na yun, listahan ng mga PLIs na pumayag pero sila po yung mag-identify sa guidelines kung paano po nila ibibigay yung moratorium. Mangungulekta din sila ng interest at true refund at a-applyan ng mga borrowers. Ngayon, kung nandito yung bangko mo, then hindi natin pwede i-push yung pong request ng DepEd na mayroong 1 month for all. Kasi nga, they do not agree sa request ng DepEd. Willing sila magbigay ng moratorium pero sila yung mag-set ng qualifications ng guidelines. Ngayon, kung sabi ng bangko ng kanila pong main office na tanging yung apektado lamang sa bagyo yung bibigyan nila, tapos hindi naka-identify yung lugar ninyo doon sa memo ng DepEd, then wala po tayo magagawa dyan. Dahil yun po ang kondisyon na pinayagan nila o yun po yung kondisyon na ina-allow nila yung moratorium. Ang loan moratorium kasi ngayon, as I always say, doon po sa mga previous episodes natin, hindi po ito required, no, para po sa mga PLIs. Ito po ay isang request lamang ng DepEd para sa mga accredited nito na private lending institutions. Nag-request ang DepEd secretary, then it's up to the discretion of the PLIs kung i-grant ang request o kaya ay mag-set ng kanila pong conditions tulad po na nangyayari ngayon. So, kung yung bangko natin ay hindi included sa listahan, then wag na po tayo mag-expect ng moratorium galing sa kanila. O kaya ay kung expected o kaya kung nandoon sila sa listahan na ang bibigyan ay apektado lamang ng bagyo at tayo yung lugar natin hindi identified doon sa memo as apektado, wag po tayo mag-expect, no? Kasi madalas po kasi nagiging medyo magulo, no, itong pagkakaintindi dito po sa moratorium na ito dahil pumapasok po talaga sa isip natin yung sinabi ng DepEd na 1 month for all, no?
Again, yun po ay request ng DepEd na sana mayroong 1 month moratorium for all. Pero ngayon kasi, yung actual implementation is nakadepende sa kung ano yung pinayagan ni bangko o kaya ay ano yung kayang ibigay ni bangko as moratorium sa kanya pong mga borrowers. Yun po yung masusunod sa ngayon. Yun po ang discretion ng bangko ang masusunod. Hindi po yung request ng DepEd. So yun po yung tandaan po natin. Masyado kasing yung expectations natin based doon sa promise ng DepEd na maaga at magaang Pasko. Pero yung actual kasi is depende sa discretion ng PLI. No? Kasi subject to their own conditions, subject to the different din po regulations na nakakaapekto po sa kanila by implementing the moratorium. So ganun po yung nangyayari ngayon. Kaya medyo may pagkalito po no sa interpretations kasi may mga expectations tayo na we hope na sana ay ganito po. Tapos iba naman yung actual na kayang ibigay ng bangko. Hindi po nagko-coincide yung expectation natin doon po sa reality na kaya pong ibigay ng bangko. Kaya medyo naguguluhan tayo at nag-stick tayo doon sa sinabi ng DepEd na mayroong 1 month for all. Again, yung 1 month for all na moratorium, request po yun ng DepEd. Depende po sa discretion ng bangko kung pumayag sila doon o hindi. Sa ngayon, yung mga nasa Annex B at yung mga nasa Annex D, sila lamang po yung pumayag doon sa 1 month for all. No, kapag wala doon yung bangko mo, ay wag nang ma-expect na kasali kayo doon sa for all na moratorium na yan. So, yun po yung ating pagkakaintindi dito po sa issue ng loan moratorium ngayon ng mga PLIs para sa mga DepEd personnel.